Unang toss, sa first toss, so di ba may coin, ang ano natin concept, coin. So kunyari yung probability kunyari na makakuha ka ng dalawang heads kapag nag-toss ka ng coin. So sa first toss, pwedeng heads or tail lang lagi makukuha mo dyan. Sa first toss lang yan. Eh 2 coins, dalawang toss ka mag-try eh. So sa second toss, kung una is head, sa pangalawa is pwede ulit heads or tail. Then dito sa kung nakakuha ng tail sa una, pwede rin siyang heads taka tail. So ibig sabihin, pwedeng heads yung una, pwedeng heads sa pangalawa. So ibig sabihin, heads yan. Ito yung sample space. Yan tawag. Pag dalawa na yung coin. Then pwede siyang heads, tail. Then dito naman tails, head. Then ito naman dalawang tails. Pero yung tanong kasi, ano yung probability na makakuha kang dalawang head? So ito lang yun. So ito dalawang head. Ito head, tail, tail, head, tail, tail. So ibig sabihin yung probability na HH lang siya is 1 lang out of 4. Kasi 4 yung sample space mo dito. So is dalawa lang naman yung head. Ay isa lang naman siya na part pala. Pero kung hinahanap is probability of getting 1 head kapag nag-toss ka ng dalawang coin. So may head dito, kahit isa lang pwede yun. Isa rin dito tsaka isa rin dito. So balik tatlo sila out of 4. So kunyari pinapahanap naman probability of getting tail, 2 tails I mean. Yan. So ito may dalawang tail, isa lang, isa wala. So bali 1/4 din siya. Ganun siya ginagawa. So kunyari pinapahanap na ang probability of tail heads. Yan. Or HT. Pares lang naman yan, yung TH at HT. So ito may HT, may TH. So 2 out of 4. Naging 1/2. Ganun siya ginagawa. Then kunyari naman is about kunyari sa dice. Pag sa dice kasi medyo magulo. Di na. Ano na tayo? 4 picks 1 word na. Black picks 1 word pala. Pag dice naman, tatandaan mo naman sa dice, 'di ba may 6 'yon na numbers, yung ano niya, yung faces. So kapag isa lang yung die, 1 to 6 siya ang over mo. So kunyari pinapahanap is probability of getting 3. Ano magiging sagot mo? Or x is equals to 3, sabihin natin. Ano magiging sagot mo? Uy, dali na. So bali magiging sagot mo dyan, kung isa lang naman yung dice, die lang siya, 1/6. Pero kung pinapahanap naman is probability of getting x greater than 2, ano magiging sagot? Siyempre applicable pa rin dito yung mga inequality I mean. So greater than 2, ano ba yung mga numbers na greater than 2? That is 2, 3, 4, 5, tsaka 6. So ibig sabihin may 4 ka doon na makukuha out of 6 na numbers, which is magiging 2/3. Yan, ganyan siya ginagawa pag probability. Then syempre kunyari pinapahanap naman probability of getting x less than or equal to 4. Ano magiging sagot mo? Uy, hindi na. So less than, baba sa 4 or equal sa 4. So galing ka 1, 2, 3, 4. Ayun, kasi kasali yung 4 kasi may or equal. So magiging 4/6 or 2/3 pa rin siya. Hindi. May or equal siya. So ibig sabihin kasali yun. Ito yung pinagkaiba sa inequality. Like
Kapag sa inequality, I mean, kapag wala siyang or equal guys, yung number na nasa gilid, hindi yung kasali, excluded yun. Pero kapag may or equal siya, kasama yan. So, katulad dito guys, hindi natin sinama yun to dito. Kasi excluded siya sa set ng numbers. Pero dito yung 4, kasali siya. Kasi may or equal. So, ganun siya ginagawa. Then, kapag naman guys, kinuha mo siyang tree diagram, like kunyari, dalawa na yung dice mo. So, ibig sabihin, sa unang dice, kunyari, yung dice natin na una. Then, nag-toss ka ng isang dice. Twice ka magta-toss ha. So, sa first toss, kunyari, pwede kang makakuha ng 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 6. So, ibig sabihin, kung may pangalawang toss ka na gagawin sa dice, kung makakuha ka ng una, sa unang toss mo is 1, eto, kakuha ka rin to ng 6 ulit. 1 to 6 na naman to. Tapos eto rin, 1 to 6 na naman. 1 to 6 na naman to. 1 to 6 na naman to. 1 to 6 na naman to. Tsaka 1 to 6. Oo, ganun siya mangyayari. So, yung total na sample space niyan guys, yung pinaka-over niya, 36 yan. Kumbaga, multiply mo lang yung 6 tsaka 6. Ganun siya ginagawa.